Ito ang inyong Tia Deli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at maging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos naming layunin magdulot na ikagagaan, kundi ng tuluyang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y nag-uukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng langhinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang bathi ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. Inyang halintulad kadalasan ang buhay sa maghapon lamang. May pagsikat ng araw, ang kapanganakan, at paglubog ng araw, ang kamatayan. Subalit ang maghapon, tiyak ang batid kung kailan magbubukang liwayway at magtatakip siling. Samantalang ang buhay ng tao, kung kailan babawiin, tanging Diyos ang nakaalam. Isang taga-Lebak, Sultan Kudarat ang nagsalaysay. Siya'y tinaningang mabubuhay ng hanggang 21 lamang. Subalit hanggang ngayon, nasa kanya pa rin ang kakayahang damhin ang ganda ng buhay. Tatawagin natin siyang Val. Dear Tia Deli, ako po'y ikatlo sa 7 magkakapatid. Ang aking ina ay dating pastora sa aming church at ang aking ama ay dating municipal kagawad sa aming bayan. Ang pamilya po namin ay medyo nakaririwasa dahil mayroon kaming malawak na lupain nung panahong ako'y bata pa. 1986 ako'y 6 na taong gulang pa lamang nang ako'y dapuan ng sakit na leukemia. Labis-labis ang kalungkutan ng aking mga magulang, lalo na nang sabihin ng doktor na maaaring hindi magtagal ang aking buhay at sa edad 21 maaari akong mamatay kung hindi magbabago ang aking kondisyon. Sa kabila ng katotohanan yun, hindi ako nawala ng pag-asa. Tinuruan ako ng aking magulang na manalig at magtiwala sa Diyos upang malagpasan ko ang pagsubok. Subalit, noong 1999, nasa second year high school na ako, nagkaroon ako ng iba pang karamdaman. Bakit anak? Ano ba nangyayari sa iyo? Kanina ko pa narinig na nasa suka ka. Ma, nahihilo po ako eh. Ha? Saka ang ulo ko, laging masakit. Aba, mataas pa rin ang lagdat mo ha. Uminom ka na ba ng gamot? Opo, pero balik-balik po lagnat ko eh. Parang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Naku, bata ka. Ano ba nangyayari sa iyo? Nangihina na rin po yun eh. Kahapon pa lagdat mo. Mabuti pa siguro. Dali na kita sa ospital. Teka lang ha. At sasabihan ko ang papang mo. Pamela, kumusta na ang anak nating si Val? Anong sabi ng doktor?
Dinapuan daw ng typhoid fever ang ating anak. Oh, Mabuti, nadala agad natin dito sa ospital. Meron bang kinalaman yun sa sakit ng leukemia? Kailangan pa nila ng pagsusuri. Bo, natatakot ako. Mila, Baka hindi na umabot ng 21 si Bahal. Dahil wag. madalas na siya nagkakaroon ng sakit. Wag. Huwag kang mag-isip ng ganun, Mila. Wag. Makapal ang anak natin. Tsaka may awa ang Diyos. Pero wala tayong magagawa kung talagang kukunin na siya sa atin. Alam ko. Pero hindi pa, Mila. Hindi pa. Maraming pangarap ang anak natin. Tutuparin ng lahat yun. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga gamot, muling bumuti ang kalagayan ni Val. 1997, nakatapos siya ng high school. Subalit kailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil kakaunti na ang kanilang kabuhayan. Sabay-sabay pang nagsisipag-aral ang iba niyang kapatid. Ang kanyang ama naman, na tumakbo muli ng panahon yon sa pagkakonsehal ng kanilang bayan, ay hindi pinalad na manalo. Gusto mong umalis, Val? Oo, Romy. Bakit? Masama ang loob ko sa aking parents eh. Gusto ko pa naman mag-aral tapos pahihintuin nila ako. Di ba, 1 taon lang naman? Dahil pagtatapusin muna yung kuya mo? Basta, nakasasama ng loob ang ginawa nila. Kaya aalis na lang ako. Isang ka pupunta? Kahit saan. Pero sa malayo, sa Maynila. Hahanap na lang ako ng trabaho doon. Ka, kung gusto mo, sumama ka sa akin. Ha? Ang totoo, luluwas na ako ng Maynila. Isasama ako ng isa kong pinsan. O sige, sama ako. Hmm? Sama ako doon. Baka makapag-aral ako. Magtatrabaho ako sa fast food. Mag-working student ako. Teka, payagan ka kaya ng mga magulang mo? Basta kahit di sila pumayag, aalis pa rin ako. Bahal, anak. Hindi tulad ni Romy ang katawan mo. Alam mo naman na may sakit ka. Pero ma, gusto ko po talaga mag-aral. Ayoko pong huminto. Napag-usapan na namin ng papa mo ang tungkol sa bagay na yan. At ang sabi niya, hindi ka natitigil. Talaga po, ma? Oo, gagawa na lang namin ng paraan. Kaya, maaari ka na mag-enroll sa darating na pasukan. Ma, sa MSU ko po gustong mag-aral. Sa Mindanao State University, sa Jensen. Ba, malayo din dito sa atin na anak. Doon ako titira kina Auntie Basila. At hihingi rin po ako ng tulong sa kanya para suportahan ako sa pag-aaral. Para di po kayo gaanong mahirapan. Nakapag-aral sa Mindanao State University si Val sa tulong na rin ng kanyang auntie. Bagamat may halong pag-aalala ang mga magulang nito, dahil mapapalayo si Val, iniisip nila ang kalusugan dahil nga sa taglay na sakit ni Val. Samantala, dahil may pangarap, nag-aral na mabuti si Val, bagamat minsan ay kinakapo sa pinansyal na pangailangan, hindi nakahadlang yon sa kanya. Bal, kanina pa tutok na tutok yung mga mata mo sa binabasa mong aklat ah.
ikaw pala, Alice. Magre-review lang ako. May recitation kasi kami mamaya eh. Kumain muna tayo. Halika sa kantin. Hindi na. Salamat, ikaw na lang. Ito talaga. Minsan nga lang ako mag-iya. Tatanggihan mo pa. Marami pa kasi itong babasahin ko eh. O iti mamaya na lang. Sasamahan pa kita sa pag-review. Sige na, sige na. Salamat na lang. Alam ko na. Siguro, wala ka ng allowance, ano? Don't worry. Ako ang taya. O ano, siguro naman di ka natatanggi. Sige na. Yan. Kasi ako mabulag eh. Okay. Mas maraw tumanggi sa grasya eh. Hello? Uncle Doy, Ako nga. Sino to? si Aileen po. Napatawag ka. Kumusta na ang pisang mo si Bal? Siya nga ho ang dahilan kung bakit bigla ako napatawag dyan sa libak. Ha? Dahil nasa ospital po siya ngayon. Ano? Bakit? Mabuti po siguro. Pumunta muna kayo dito ni Auntie. Sige. Darating kami. Ma'am, mamamatay na ho ba ako? Ano ba sinasabi mo, anak? Di po ba? Sabi ng doktor, hanggang 21 lang ako. Anak, hindi sila Diyos para matiyak kung hanggang kailan ka mabubuhay. Ayoko po hong mamatay. Gusto ko pang matupad ang mga pangarap ko. Anak, hindi ka mawawala sa amin. Hindi, anak. Hindi. Labis na pag-aalala at takot ang naramdaman ng mga magulang ni Bal dahil sa nangyari. Dahil ng mga panahon yun, kakaunti na ang kanilang kabuhayan, naubos na ang kanilang ari-arian sa iba't ibang kadahilanan. Kapos na sila para suportahan ang kanyang karamdaman. Buti na lang nang lumabas ang resulta ng pagsusuri ng doktor. Walang kinalaman sa dating niyang sakit ang dahilan ng kanyang pagkaka-confine sa ospital. Kundi ulcers, migraine, overfatigue, stress, dahil sa labis na pag-aaral. Nalagpasan ni Bal ang edad na taning sa kanya ng doktor nung bata pa siya at may sakit na leukemia. Taong 2003 natapos niya ang kursong sociology. Nagkaroon siya ng iba't ibang parangal. Agad rin siyang nagkaroon ng trabaho bilang DJ sa isang GM station. Nalipat din siya sa 101.5 Lab Radio ng MBC sa kanilang lugar. Hanggang isang araw, may ibinalita sa kanya ang kanyang pinsan. Kalalabas lang noon ni Bal sa ospital dahil naman sa gastroenteritis. Pinsan, napasyal ka. Bal, siguro dapat kang magbakasyon sa libak. Bakit? Si Romy, ang matalik mong kaibigan mula pa nung bata pa, Oh, wala na siya. ano? Patay na siya, Bal. Iniwan ka na ng kaibigan mo. Anak, talagang ganun ang buhay. Una-una lang. Pero,
Hindi ko akalain ang kaibigan ko pang si Romy. Matagal na kami hindi nagkikita. Pagkatapos bigla ko na lang malalaman na wala na pala siya. Talagang nakagugulat ang biglang pagkamatay ng kaibigan mo, anak. Nalaman ko, Inay, na nung panahon ako'y nasa ospital, nitong muling isinugod ako, may sakit na rin pala si Romy. Hindi ako makapaniwala na siya na masigla, malakas, walang iniindang sakit na gaya ko. Pauna pa sa akin. Anak, marahil hanggang doon na lamang talagang buhay niya. Napakasakit na mawala ng isang mabuting kaibigang tulad niya, Ma. Totoo yan, anak. Ano mo kaya ibig sabihin nun, Ma? Namatay si Romy nung panahon nasa ospital din ako at may sakit. Hindi kaya ang ibig ipahiwatig nun. Inangkin na rin ni Romy ang aking sakit para siya na lang ang mawala. Ha? At ako'y mabuhay pa ng matagal para sa aking mga pangarap. Deli, kung ano man ang ibig sabihin ng pangyayaring yun tungkol sa magkasabay naming pagkakasakit ni Romy, ang pagkawala niya, samantalang ang paggaling ko naman sa sakit ay tanging ang nasa itaas na lang ang nakaalam. Dahil sa patuloy na pagsisikap, unti-unting nagkaroon ng katuparan ng aking mga pangarap. Sa ngayon, isa akong talent ng pinakamalaking broadcasting network, ang ABS-CBN dito sa Jensen City. Isa akong DJ at local TV talent. Kaya kilala ako dito sa Soxargen, na ang ibig sabihin South Cotabato, Sultan Kudarat at General Santos City. Lumalabas ako sa telebisyon bilang product endorser. Minsan nakakasama rin ng mga sikat na artista na may mall show dito sa aming lugar. Sa kabila ng magandang nangyari sa aking buhay, nanatili akong nakatapak ang paa sa lupa. Labis kong ipinagpapasalamat sa may kapal ang lahat ng biyayang dumarating sa akin. Ang aking kaibigang si Romy, ang isa sa naging inspirasyon ko. At gayon din po kayo, Tia Deli. Dahil maliit pa ako, inyo na akong masugid na taga-subaybay. Sa tinawag nating bal, ito po ang ating maitutugon sa kanyang liham. May taong isinilang at namatay, walang mga yapak na may iwang mga bakas na mapagkukunan ng aral. Samantala, may tao rin ang mga haba o tingsi na inilagi sa ibabaw ng mundo. Sa alaala ng mga makakakilala rito, nagiging ehemplo ang mga nagawa nito. Humigit kumulang ganon ang naging buhay mo, medyo mahirap subalit naging makulay naman hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung ano ang laan sa iyo ng may kapal, gawing makabuluhan sapagkat mga paris mo ang magiging huwaran ng mga susunod sa larangang iyong ginagalawan. Aral sa isinadulang kasaysayan, ang nakaraang kalahating oras lubhang nakapagbigay ng patunay na sa kabila ng lahat, nasa sa may katawan kung magiging ano siya
kung ipaubaya sa nasa itaas ang kanyang buhay. Ang may-ari po ng liham na ating sinadula, Tagalebak, Sultan Kudarat. Sa tinawag po nating bal, 300 piso ang tatanggapin mo sa pamamagitan ng koreo. Ang iyong liham ay sinadula sa radyo ni Gani Halamanan, ginampanan ni Lionel Benjamin, Esther Chavez, Tony Angeles, Rosana Villegas, Bobby Cruz at Susan Lemon. Musika, Buboy Salonga, tunog Eddie Legaspi, supervision technical Eric Lucero. Associate producer Fe Inaanuran Banta, direksyon Augusto Victa. Ito po naman ang inyong Tia Deli, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Magandang hapon sa inyong lahat. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.